Praise the Lord. To God be the glory. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers. Salamat po sa inyong mga pagsuporta at naway ang channel na ito ay maging pagpapala sa inyo at magbunga ng tunay na kaligtasan, kapayapaan at pagbabago po sa inyong mga sambayan. Ngayon, meron po tayong panibagong content na bubulayin patungkol po sa katanungan na dumating dito sa ating YouTube channel. Paano raw po ang isang tao maliligtas? At ito ay katanungan ng marami, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon po sa Gawa chapter 1 verse 16, verse 31 ang sabi, Acts chapter 16 verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Pag ang pag-usapan patungkol sa kaligtasan, maaring ang tao may iba't ibang sagot, paliwanag at katwiran. Sabi ng marami, para ikaw ay maligtas, gumawa ka ng mabuti. Yung iba naman, para ikaw ay maligtas, dapat umanig ka sa iglesia na itinayo daw ni Felix Manalo. Subalit ano ang katotohanan na maliwanag na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa banal na kasulatan? Ayon po sa teksto na aking binulay, ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Praise the Lord. Kaya upang tanggapin ng bawat isa sa atin, ng bawat pamilya, bawat sambahayan, ang kaligtasan na mula sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, ang una nating gawin, ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Praise the Lord. To God be the glory. Maring sabihin ng tao, kami nananampalataya din sa Panginoong Jesus. Ngayon, paano tayo makakasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay kinakailangan tayo makinig sa salita ng Diyos. At yun ang sinasabi dito sa Aklat ng Roma, 10 talatang 17. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mga viewers, ang pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi po ito mamanahin natin sa mga ninuno natin. Kundi ang pananampalataya, sabi, ito'y nanggagaling sa pakikinig at pakikinig. Ibig sabihin, pag ang tao ayaw makinig ng salita ng Diyos, ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos. Dahil yung tamang pananampalataya, ipinapalaganap ito ipinapangaral sa mga sasakyan, sa mga palengke, sa mga bayan at mga nayon. Ipinapangaral sa television, kaya may oras ng katotohanan. Sa TV5 every Sunday, 7 to 8 ng umaga. Ipinapangaral natin sa social media
Kaya meron tayong YouTube channel, ang TV5 Oras ng Katotohanan sa YouTube at ang PMCC Karamuan YouTube channel. Yan po ang ating YouTube channel. Kaya kayo po na mga nakakapanood po nito, kayo po ay aming inaanyayahan na paki-subscribe, like, share, and comment. Kung kayo may mga tanong, comment lang po kayo. Kung kayo may mga prayer request, nais po natin ang pre-home Bible study, mag-comment lamang po kayo at kayo po ay handa namin paglingkuran, mga kaibigan. Kaya sabi, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya kung kahit tayo may relihiyon, kinakailangan po na tayo maging bukas ang ating puso, maging open-minded po tayo pagdating sa salita ng Diyos. Ako, biyaya ng Diyos, naging open-minded ako. Dati akong Baptist, dati ako Roman Catholic Church. Pero naliwanagan ang puso ko, nakasampalataya ko sa tunay na Ebanghelyo ng Panginoon. Praise the Lord, to God be the glory. Kaya ngayon, ito ang tanong, kanino po tayo makikinig ng salita ng Diyos? Sabi sa aklat ng Roma chapter 10 verse 8, ang salita ay malapit sa iyo at sa iyong bibig, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Praise the Lord. Kaya, ang dapat po natin pakinggan yung nangangaral ng pananampalataya. Ayon sa Roma chapter 10 verse 8. At sino itong mga nangangaral ng tamang pananampalataya? Sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 15, paano nga silang magsisipangaral kung hindi mga isinugo? Praise the Lord. Kaya dapat pala tayo ay makinig sa pangaral ng mga taong isinugo ng Diyos. Sabi nila, ang mga apostol noong unang panahon lang daw yan. Sa panahon ng early Christian. Sabi ng aking kabats na si Antonio Rivera na isang member ng Iglesia ni Manalo. Katuni, mali ang iyong pagkaunawa. Ang apostol Tony Rivera ay hindi lang nung unang panahon Kristiyano sa unang siglo. Hanggang sa ating panahon, may apostol na isinugo ang Diyos. At ang ating panahon, ito'y panahon ng kawakasan ng huling araw. Praise the Lord. At maliwanag naman ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 3 verse 5 na ngayon ay mayroong apostol. Buhay na apostol yan ngayon. At itong apostol ngayon na buhay, sa kanya ibinigay, ipinagkatiwala ang mga aral na ipinahayag ng Diyos sa kanya. Efeso chapter 3 verse 5. Purihin ang Panginoon. At ang aral ng apostol ay hindi mula sa tao, hindi galing sa tao, kundi mula sa Diyos. Ang sabi, it is the revelation of Jesus Christ. Pasok pa rin sa kadyusan. Hindi raw galing sa tao. Kaya si Kristo hindi tao. Sabi, galing sa Diyos. It is revelation of Christ.
Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang aral ng apostol ipinahayag, inirebel sa Kanya. Praise the Lord. Ito ngayon ang dapat na ating tanggapin. Ito ang ngayon ang dapat na ating pakinggan. At pag ating narinig ito, ay dapat nating sampalatayanan ang Kristo, ang Panginoong Hesus. Sapagkat matatanggap natin ang biyaya na mula sa Diyos, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, kasama ang ating pamilya kung tayo sumampalataya. Praise the Lord. To God be the glory. Sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka kasama ng iyong pamilya. Kalagip ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kailangan po na tayo ay magsisi. Ayon sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ sa ikapagpatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi tayo mananatili sa pananampalataya. Dapat natin, kalakip ng ating pananampalataya, ay isuko natin ang ating kasalanan. Talikuran natin ang kasalanan natin. Iwanan natin ang kasalanan. At magpasya tayo na magpahugas ng kasalanan na dilit-dibay ang bautismo. Sabi sa sulat ni Mateo sa 28 verse 19 to 20, ang sabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lahat na sumasampalataya kay Kristo sa pangaral ng mga sugo ng Diyos, sa pangaral ng mga kasama ng mga sinugo ng Diyos, sabi, dapat sila bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. That is the formula of baptism. The power, ibig sabihin ng pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. The authority of the Father and the Son of the Holy Spirit. Praise the Lord. Yan ang ibig sabihin. At ang may authority na mula sa Ama, mula kay Kristo, mula sa banal na Espiritu, ay ang mga apostol. Kami ay kasama ng apostol na isinugo ng Diyos sa ating panahon. We receive the apostolic power. We have the authority para kayo ay bautismuhan. We have the authority para ipatawad ang iyong kasalanan. Mateo 18, talatang 18 hanggang 19. Ang inyong pinatawad ng kasalanan ay pinapatawad nga sa langit. Ang inyong kinakalagan ng kasalanan ay kinakalagan nga sa langit. Itong autoridad na ito, wala ito kay Kibuloy. Wala nito si Felix Manalo. Kahit ang sinasabi nilang Santo Papa ng Roma, wala silang apostolic authority. Wala silang apostolic succession. Sapagkat si Pablo ni si Apostol Pedro, walang tala sa Biblia na sila nangaral, nagturo, nagbautismo sa mga Romano. Sapagkat ang apostol ng mga Hintil
na isinugo ay si Apostol Pablo, ang 12 mga apostol. Sila ay apostol ng mga Hudyo. Doon lamang sila sa Israel nangaral. Doon lamang sila nagturo. Kaya hindi yan napapatunayan ng mga debater ng Catholic faith defender tulad ni Darwin Gitgano. Puro kuro-kuro lang sila, puro chismis, puro haka-haka. Ito ang tanong ko sa iyo, patunayan nyo sa Biblia, saan sa Biblia na si Apostol Pedro nangaral, nagturo at nagbautismo sa Roma. Mga Catholic faith defender. Pag hindi yun napatunayan yan, nananatiling chismis, aral ng tao na mga tradisyon, ang iyong aral is not biblical, walang katotohanan. Mga kaibigan, hindi kayo mapapatawad sa iyong kasalanan sa pamagitan ng pangaral ng mga papa ng Roma. Hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng kanilang pangaral. Ang binyag hindi magbubunga ng kapatawaran sa inyong kaluluwa. Hindi magbubunga ng kaligtasan sa inyong kaluluwa. Mga kaibigan, kundi ang magbubunga ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan, the baptism of the apostle of Christ sa ating panahon. Praise the Lord. Glory to God. Ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at ng mga apostol. 11:49. Patuloy, continue na ang Diyos naghalal ng apostol. Pag namatay, may kapalit. Romans chapter 1 verse 5. Na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang pangalan, sa mga ito'y kayo rin naman ay tinawag kay Jesucristo. Sa ating panahon, ang Diyos naghalal ng panibagong apostol upang magpasunod, upang magpanatalima ng pananampalataya. Saklaw nito ang lahat ng bansa. Saklaw nito ang buong mundo. Kung kayo hindi naman inihalal bilang apostol, huwag na kayong manghas na mangaral, mag-akay at magpatalima ng pananampalataya. Bakit po? Ilalayo nyo lang ang tao sa Diyos. Dadalhin nyo lang ang tao sa impyerno. Kaya kung ako sa inyo, tumahimik na lang kayo. Amo si Kibuloy, unti-unti yan nananahimik sa kanyang kabulaanan. Hindi pwedeng, pag-ampas simula mo ay mali. Hindi pwedeng magwawakas ang buhay mo ng tama, mabuti at banal. Pag mali ang aral mo, mapupunta ka sa maling sistema ng buhay. O tama si Kibuloy, ginamit ang pangalan ng Diyos. Siya raw ang Diyos para sambahin at irespeto ng tao, para sundin ng tao. Pinaganda lang ang kanyang paraiso, wala namang natayong kapilya. Nagpaganda ng paraiso para doon ikulong ang kanyang mga membro, mga magaganda. Ano ang nangyari? Ayan, sa bilangguan. Bunga ng pangahalay sa kanyang mga membro. Ano yan? Yan ang pagkamali ang aral, mali ang sistema ng buhay. Pero pag ang aral mo ay tama, totoo, ang aral ay banal, pati ang buhay mo, magbubunga ng buhay na matuwid, magbubunga ng buhay na mabuti at banal. Praise the Lord. To God be the glory.
Kaya mga kaibigan, no? Hindi lang ligtas ang ating kaluluwa sa impyerno. Mabubuhay kang banal, mabubuhay kang matuwid. Dahil yan ang nais ng Panginoon. 1 Peter 1:15, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal na mga. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ito ang nais ng Panginoon, na lahat po tayo ay makatanggap ng kaligtasan tulad namin, tumanggap na ng biyaya ng kaligtasan. Kaya ibinabahagi namin sa inyo ang mensahe ng kaligtasan. Pagligtas ang ating kaluluwa sa impyerno, according to the 1 Peter chapter 1 verse 9. Sa araw-araw, sa gitna ng mundong masama at mapanganib, na maraming darating na mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga sakit, ililigtas ka ng Panginoon. Iingatan ka. Praise the Lord. Ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik para ang mga taong ligtas sa impyerno ay iligtas muli sa katawan na may kamatayan. At bibihisan tayo ng katawan na walang kamatayan. At dadalhin niya tayo sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos, sa paraiso. Kaya sa aming mga viewers at mga subscribers, ano ang ating pinagkakabalahan? Kung ang pinagkakabalahan mo hanggang material lang, hanggang pera, hanggang pagkain mo, hindi yan magdadala sa iyo sa walang hanggang buhay. Hindi yan magdadala sa iyo sa eternal life. Mga kaibigan. Pero kung ang mensahe na ito atin tanggapin, sampalatayanan natin, sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking mga salita at sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya tulad po ng ating paksa, paano ang tao maliligtas? Number 1, believe Jesus Christ. Accept Jesus Christ. Paano tayo makakasampalataya? Tanggapin mo ang pangangaral ng mga apostol at ng mga kasama ng mga apostol. Isuko natin ang ating mga kasalanan at magpasya tayo magpahugas ng kasalanan, ang tipan ng bautismo. Pag ito'y naisagawa mo na may pananampalataya, ilalagay ka ng Diyos sa kanyang iglesia, sa pangangasiwa ng apostol, sa pangangalaga ng apostol. Dahil ang iglesia, ito ang babalikan ni Kristo. Pasasakdali niya ang iglesyang ito before the second coming of Christ. There is the great revival in the church. Tulad nung nangyari sa panahon ng Pentecostes, mangyayari sa end time. There is the end time revival in the church. Lalong mahahayag ang mga dakila, mga gawa, mga great miracles and signs and wonders. Praise the Lord. To God be the glory. Naway sa mensaheng ito, ang biyaya, pagpapala ng Diyos ay sumabawat sa iyo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord.